Oras na, Zambasulta! At nagbabalik ang oras na Zambasulta. Kayo pa rin po ay nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio. Muli ako po ang inyong lingkod, Sara May Tulabing. Ang DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC po ay isang non-profit, non-commercial at donor-based radio station at dahil sa katapatan ng ating Diyos at sa inyong partnership, tayo ay nagpapatuloy sa paghahatid ng mabuting balita ni Kristo. Inaanyayahan naman namin kayong maging bahagi ng ating radio ministry. Pwede nyo pong iscan ang ating QR code o kaya ay mag-deposit sa ating bank accounts para sa inyong donasyon. At para ma-acknowledge namin ang inyong donation, ay magpadala po kayo ng mensahe sa amin. Muli, maraming salamat sa inyong partnership at God bless. Oras natin, alas 7:51 ng umaga. Gusto ko munang batiin si Ma'am Mife na bumabati sa atin ngayon. Buenos dias, Ma'am Sara May. Ayan, kumpleto yung pangalan ko. Ayan, minsan kasi tawag sa akin Sara, minsan May. Sara May, thank you po. Ma'am Mife, good morning po sa inyo at sa lahat ng mga kasamahan ni Ma'am Mife na nakikinig ngayon sa atin. Tanong ngayon. Para sa ating tanong ngayong umaga, may mga bagong graduate tayo ng mga college students. Meron din kahit hindi nakagraduate pero for sure, desire nilang makapaghanap ng trabaho. So sa mga naghahanap ng trabaho, mga job seekers natin dyan, paano nyo po pinaghahandaan ang inyong pag-apply? Anong mga ginagawa nyo para talagang sure ball na kayo ay matanggap sa trabaho na gusto nyong pasukan? Again, ano ang mga ginagawa nyo? Share nyo po sa amin para makakuha rin ng tips yung ibang mga listeners natin na ngayon ay namomroblema. Paano rin silang pwedeng ma-hire doon sa gusto nilang trabaho? So, paano ka naghahanda para sa pag-apply ng trabaho? 0916, text nyo po yan sa 0916-296-6625 o kaya ay mag-comment sa ating FB page ang 1116 DXAS. Pag-usapan natin. Ngayong umaga, makakasama po natin ang mismong project head ng Student Technology Enthusiast Organization para pag-usapan po itong tungkol sa CET, Future Ready Skills Training for Employment Opportunities. Ayan, timing doon sa ating tanong. Kasi sa mga naghahanap ng trabaho, meron tayong mapapakinggan online na turo. Online teaching, paano ba tayo magkakaroon ng skills, lalo na for employment opportunities. I-welcome po natin via Zoom si Rickmel Amias. Hi Rickmel, good morning. Welcome Hello sa ating po, program. good morning. Yes. Rickmel, ilang taon ka na? Good morning po, magandang umaga. I am 21 years old po. Ayan. And currently studying po. Ayan. Saan ka nag-aaral? At ZPPSU po, Zamboanga Peninsula Polytechnic State University. Good morning pala dyan sa aking pinsan na si Yes. Madam Marialyn Vicente. Good morning kay Neneng, tawag namin yan kay Teacher Marialyn. So good morning rin sa lahat ng mga taga, yan ba yung trade? Yes po, yes po. Good morning po sa lahat ng ating mga guro at estudyante dyan. So, Rickmel, 21 years old, wow, pero may ginagawa ka na. Pwede mo ba munang i-introduce sa amin ang inyong organization? Yes. At ano ang trabaho mo bilang project head? Okay, so good morning everyone. Magandang umaga po sa lahat. Most especially po sa mga online listeners po, sa mga nanonood po dyan sa ganitong oras. Magandang araw at magandang umaga po sa ating lahat. So, by the way, my name is Rickmel V. Amias. I am the project head and the project leader of the SET initiative, my CET Future Ready Skills Training for Employment Opportunities. So, our organization is the Student Technology Enthusiast Organization from the SET institution.
under the College of Engineering and Technology, which is we are the highest governing body. So our initiative was implemented specifically for the students of the College of Engineering and Technology, and it was made possible through the support of Learning to Earning Pathways or LEAP program po that is implemented by the ALTEC or the Ateneo Learning and Teaching Excellence Center po of Ateneo de Zamboanga University. And it is in partnership po as well with different stakeholders po. And our project also was supported under the Track A, Negosyo at Trabaho. Kasi po sa LEAP program, there is a two tracks. Track A, which talks about sa more on employability readiness, job readiness. And sa Track B po, there is a community engagement naman po. At kami po, yung programa po namin or yung initiative po namin ay under siya sa Track A, where isa po kami sa mga selected youth lead initiatives where they also provide us with the funding, enough funding po, with technical guidance as well, with mentorship and implementation support for us to create a meaningful opportunities po for young people. Pero ikaw anong year level ka na? 21 ka pa lang. Currently po, I am a second year civil engineering student po. So, bakit nabuo muna itong organization nyo? Yun ba talaga ang purpose nun? Na matulungan yung mga engineering students? Not really po. Actually, the said organization is the STEO was endorsed many years ago po. Bale, ang STEO po namin is we decided to join in the LEAP program kasi po ang LEAP program po ang nag-introduce sa amin sa mga possible opportunities na pwede naming magawa for us to really made an impact when it comes to employability readiness and to expose our beneficiaries, which is the CET students, to their real job applications. Pero yung mga beneficiaries natin, of course, ito na yung mga graduate na. Yes po. Graduate na po, specifically from our college po, CET students. Okay. So, ano yung specific na binibigay niyong tulong sa mga CET? CET students, we are the highest governing body po of the college. So we are making different activities, different initiatives from the students, not just to make them feel seen, but also to make them feel valued, that they are belong and they are appreciated in a way na we can give them an avenue to develop their skills, to gain knowledge in such many ways po. Pero paano yung specific na tulong? Ano yung mga skills na tinitrain nyo sa kanila para sila ay magkaroon ng trabaho? In our initiative po, which is CET Future Ready Skills Training for Employment Opportunities, we conducted a 2-day session training. Day 0, which is pathways orientation, and day 1, which is technical and scaling training sessions. For the day 0 po, pathways orientation, that is where they can finally what is the right path for them, what is the right choice for them, and we also provided they also undergo with the skilling and technical training sessions on how to write properly a resume, an application letter, and nag-undergo din po sila kung paano ba i-present properly yung mga sarili nila when it comes to answering different questions. So they undergo with the mock-up interview sessions po. Kailan nyo to nagawa? Tsaka saan? This was implemented po last May 23 to May 25. May 23 and May 25 at Benjamin Wallstrom Building, Lantaka campus po. Diyan po malapit sa Paseo. So, marami ba ang nag-participate? Marami ba ang nag-take ng opportunity para sila ay matuto? Actually, our targeted beneficiaries was supposed to be 60 to 100 CET students. But unfortunately, I also believe na syempre nag-graduate na po sila. There are still unforeseen difficulties and circumstances or personal
lives and experiences na kailangan nilang i-prioritize. That's why hindi po talaga namin yun na-meet yung exact amount na gusto namin makita. So during the training po, there are approximately 30 to 40 participants po only. Pero not bad na, marami na yung 30 Yes to po. 40 ha. Yes Oo. po. Marami na kayong pwedeng matulungan Yes. yan. So nung time na kayo ay nagtuturo, resume, curriculum vitae siguro part ng inyong itinuro sa kanila. Anong nakita nyong mga challenges na nasabi nyo ay talagang dapat pala kinandak namin ito? Ano yung mga challenges pag graduating student? Bakit kailangan pa rin tulungan na maging skilled sila pagdating sa paggawa ng application letter, ng resume? Actually, there are many things that we need to take into consideration because po and here in our in our country, there are still a lot of young Filipinos that faces challenges and difficulties when it comes to transitioning from education to employment. So in the Philippines po, we usually hear stories, lalong-lalo na po ako because malapit po ako sa mga estudyante. I usually hear stories of graduates struggling to find jobs, not necessarily because they lack of potential, but because they are not given the right opportunities po. Because employers are increasingly look for applicants who really possesses not only for academic knowledge but also for practical experience po, with also digital competencies, communication skills, one of the most important, and of course portfolio-based proof that would testify their abilities. So in fact po, one of the massive challenges that highlighted in labor and employment discussion in our country is the gap between what students learn in school, in classroom, and what industries currently need. So many young people, marami po tayong kakayahan, marami po tayong kayang gawin. Many young people are hardworking. And isa po dyan sa mga na-testify ko talaga is yung mga kaibigan ko na mga nag-graduates na. But ang nangyayari lang kasi ay they have a limited opportunities to gain industry exposure. Nalilimitahan yung exposure nila when it comes to workplace simulation, when it comes to career preparation that will be able to support their graduation. So we really believe that on our end that our goal is really to teach skills for them to build confidence po sa pag-apply, and in our way, we provided opportunities for students to create a portfolio-ready outputs and to experience the industry-style problem-solving activities and to develop a professional skills that employers value nowadays. So through those experiences po, our participants become more prepared and become more competitive in a way na they have confidence in themselves in pursuing employment opportunities. So, naniniwala kami na ang problema ay hindi dahil sa kakulangan ng talento or ng skills ng mga kabataan, but the lack of access that they truly need for industry exposure. Ikaw ba, Rickmel, nung time na ginawa niyo yung yung activity nyo last May 23 to 25, naging part ka ba din ng pagtuturo? Kasi gusto kong tanongin sana sa'yo, baka pwede mo naman kami bigyan ng tips ngayon online and via radio. Paano bang magre-ready para makapag-apply sila para makuha sila sa kanilang trabaho? Like, paano ba ang pagdating sa resume, curriculum vitae, or ano yung tinuro mo doon kung naging part ka? Baka pwede mo ma-share ngayon sa ating mga kabataan? Actually po, I am not really part of the discussion of the session because it was all in the manpower and partnership with the Ateneo Learning, Teaching, and Excellence Center po. And of course, with the expertise of their team. So tinulungan po kami ni Kuya Brixon, the area coordinator for Zamboanga City, the Altec Leap coordinator, and of course with the whole team of the Altec po. So sila po yung nag-guide sa amin, nag-mentor sa amin on what to do, what needs to be done. So ayun po, it's more on guidance din po, pero
in a way, hindi po talaga kami nagturo sa kanila. We are just providing them the opportunities po. So, nagsik lang po kami ng help and ng guidance po sa iba. And also po with partnership po with the Public Employment Service Office or PESO here in Zamboanga City po. Ayun, oo, kasi at least no, yung ginawa mo, naging way ka naman para yung mga Yes. beneficiaries natin mapunta doon sa mga talagang marunong magbigay ng advice, magturo. Oo. Next time, no, re-request ko pala kay Sir Brixon. Sir Brixon, baka pwedeng kaming turuan online. Yes. Sa resume, sa CV, paano nga Opo. ba yan, di ba? So, kumusta yung naging result nung May 23 to 25? Ano naman ang naging feedback ng ating mga participants? Actually, as of the moment, I think they are still in the process of progress po because we have contacts from them po. Kinakumusta po namin sila. Everyday we have group chats po. Nagcha-chats po kami doon, nagme-message po kami sa isa't isa. And after po kasi ng implementation, 4 days after ng implementation ng initiative namin, meron pong job fair Sa may ang PESO KCC. po. Yes po, na kung saan po doon ay na-expose po namin yung mga participants namin with the different job vacancy here in Zamboanga City, not just in our city po, but as well in the country and internationally. So I think some of them din po ay nagamit yung kung ano po yung natutunan nila doon sa seminars, doon po sa job job fair po ng PESO po. Kanina sabi mo para lang ito sa mga CET students. CET students. Oo, pero may balak ba kayo na lawakin ko konti? Like magja-jump kayo sa ibang mga kurso na pwede nyong turuan? Definitely there is a possibility po kasi we believe that there is a growth in every room. So confident po ako na in the next administration and the next years, so may possibility na mas malawak pa po yung beneficiaries namin, not just specifically for our college po. Yung pagiging beneficiary nitong activity nyo, may mga requirement ba? Like, or open lang sa lahat? Free ba ito? Paano sila pwedeng maging bahagi nito? Paano sila pwedeng maging part ng inyong activity? I mean, yung mismong participant, ha? Actually po kasi ang aming initiative, which is CET, Future Ready Skills Training for Employment Opportunities, knowing na ang organization po namin ay specifically working with the specific college, the CET, the participants undergo with the registration po. We have registration processes online po na kung saan po ay that is limited only for 100 participants. So na-limit po yun, na-cross po yun yung 100 expected participants. Hindi lang talaga siya na kompleto during the face-to-face implementation because there is unforeseen also circumstances that they need to prioritize in life. So ganun po, more on registration lang po siya online on our Facebook page. At kapag nakapag-participate na sila, like nung May 23, 20 to 25, pag may next kayo na activity, Yes. pwede pa rin ba silang umattend? Yes po, pwede pa po. So, On the next year po, on the next administration. may kailangan ba silang dalhin during the activity? Like, mga laptop or materials para makapag-participate sila or provided na yung lahat ng gagamitin nila? Ang dapat po nilang dalhin ay yung sarili nila. Yun lang po. Kasi all the resources are already provided in the venue po. Nandoon na po silang lahat. And also, pinakamahalaga po talaga is cellphone. Kasi andun na lahat mag-picture ka na lang and everything. Bukod kina Sir Brixon, meron pa bang ibang mga ahensya or NGO na tumutulong sa inyo para magturo ng kanilang upskilling? Actually po, there are so many agencies available here in Zamboanga City that could possibly help on employability, upskilling, training session po. Pero ang partnership lang po talaga namin is with Altec
and LEAP program po and PESO here in Zamboanga City. Mhm. So yung peso ba may mga special treatment, like for example, peso ito ay naturo na natin. Wala naman. Wala. Yes po. Oo. Wala naman po. They are fair for everyone. So kailangan lumaban din talaga at dapat maging Yes, lumaban. Competencies po talaga ang labanan dito. So, hindi lang dapat knowledge or kaalaman ang meron ka. So, you need to be equipped and you need to be a future-ready individual. Ayan. That's why we are initiated this initiative for them to be equipped in the real world situations. May meron ba din kayong plano na gawin ito ulit? Yes po, definitely. We will do it again next year on the next administration. But siguro iba na po siguro yung atake niya. Mas mag-focus kami doon on how to expand it when it comes to the beneficiaries. So, we never know po. So balik kayo, nakikisabay kayo sa kung kailan gagraduate yung mga CET students natin tsaka kayo papasok. Ganun ba yun? Yes po, the target participant was specifically the graduating student, the fourth year student. Or it could also maybe in the third year students who are seeking for a job. Okay. Yung mga third year, bakit gusto na nating turuan yung mga third year students? Because there are some of them na naghahanap din po talaga ng trabaho at saka yung iba sobrang dami pong working student as of now in our college. So isa po yun sa nakitaan namin ng posibilidad na pwede silang maging participant namin. So pagdating nila ng fourth year, they are already a future-ready individual. Yung mga listeners natin na baka gustong sumuporta or mag-collaborate sa inyo, paano sila pwedeng tumulong sa inyo, Rickmel? Paano pwedeng tumulong yung mga listeners namin sa inyo? Halimbawa, may gustong magbigay ng support or kaya gustong makipag-collaborate, ano ang pwede nilang maibigay na tulong sa inyo? Okay. Good morning. Magandang umaga po sa lahat po ng nakikinig ngayon, nanonood po ngayon. I would like to encourage everyone, most especially to all young people listening today, to invest. I want you to invest your personal and professional growth. So, you can support us po by following our Facebook page, ZPPSU Student Technology Enthusiast Organization, and stay updated there for our upcoming activities and upcoming initiative this academic year. So, I would also like to acknowledge din po pala our partners, our supporters, our facilitators, my STEO officers, my STEO volunteers, and of course, the whole team of the ALTEC, Ateneo Learning and Teaching Excellence Center, because this initiative is a proof that when communities work together, we can really create pathways that would really help young people to move from learning to earning, from potential to purpose. Alam mo din, ako din nabibless ako sa buhay mo. Nagulat nga ako, 21 ka pa lang, pero ikaw ay nagiging part na para maturuan ng ating mga third, fourth year students paano makasigurado na makakakuha ng trabaho. Kasi totoo, minsan yung labanan, paano mo ba ipepresent ang sarili mo, paano yung resume, paano yung CV, yung application letter mo. Minsan pag hindi pa talaga natama yung paggamit mo ng AI, 'di ba? Pati yung translation. Oo. So ano ang gusto mong sabihin sa ating mga estudyante na naghahanap ngayon ng trabaho? Ano yung mga tips mo sa kanila, advice mo sa kanila? Yun, to all the students who really seeks for a job. So, unang-una sa lahat, magtiwala kayo sa kakayanan nyo. Trust in your own skills and the things what you can do and what you can offer. And of course, prepare yourself. Prepare yourself. Dapat maging handa tayo. Huwag tayong pumunta ng walang dalang sandata. Dapat handa tayo sa lahat. May sandata ka at may shield ka. Kumbaga sa laban, di ba ma'am, ganun? Kasi skills or talent may open door, but preparation really keeps those doors open. So you need to be prepared. And when young people are equipped with the right path and with the right skills,
opportunities becomes possibility and possibility becomes realities po. Ayan, ako maraming salamat. Alam mo, ang prayer ko sa inyo, Rick Mel, sana makalabas din kayo ng inyong paaralan. Marami kayong matulungan, no? Yes Believe po, I really hope so. I really hope so. Believe din ako sa Altec at sa lahat ng mga natatap nila kasi alam po kahit sa mga subanin kaya nilang magtap, no, namin mga na-interview na Yes rin po, tayo. grabe yung yung power. Yes, at sana yung mga drop out din natin na gustong magkaroon ng trabaho, matap din ninyo, ha. Okay, Rick Mel, parang marami kang fans dito. Si Gabriel David Arnaiz, Go Yes, Knock. Ayan. Good na. Yes, Oo. one of my volunteers po. Shout out po sa Steo family and Steo volunteers. Ayan, meron din dito si, paano to basay ng pangalan niya? Marsh Win Kinol. Yes po, Marshwin. Ayan, Go Rick Mel. Si Queenie Angela rin. Oh, Ever support. Yeah, my finance head. Head. Sabi niya, ano to, baka gusto niyang sabihin hoy or ho? Oo, aho, yung pala yun. Ayan, so Reaction po yun. Oo, ayan na. Maraming salamat sa pagtutok, pag-support. O, naiiyak daw, naiiyak ako. Ba't naman naiiyak si Gabriel? Nabe-bless siguro. Nabe-bless siguro siya kay kay Rick Mel. So, Rick Mel, maraming salamat sa buhay mo. Thank you so much po. Thank you so much. Oo, ipagpatuloy mo lang yan at nakikita ko ang potential mo kung saan ka man mag-a-apply for sure, makukuha mo agad ang trabaho. Stay humble. Maraming salamat po ha sa Altec, sa lahat, kay Sir Rogin, kay Sir Brickson na patuloy na tumutulong sa ating mga estudyante para magkaroon ng magandang trabaho at makuha nila yung desired na job nila. Yan kasi yung mahirap ngayon, no? Akala ng mga graduate students ngayon, pag nakagraduate na tapos na. Hindi pa po. Ang totoong labanan tapos doon. Yes. Ang totoong laban ay nasa real situations ng buhay. Kaya lahat ng pwede nyong matutunan sa organization nila Rick Mel, sana ma-apply nyo yan ng mabuti. Oras natin, alas 8:17 ng umaga, Rick Mel. Maraming Rick Mel ba, no? Rick Mel po. Maraming salamat sa oras at panahon mo dito. Thank you so much po. Yes. Thank you so much po for the opportunity. And yun po, bago po ako mag-leave po dito, gusto ko po mag-iwan ng mensahe from our LEAP program. Kasi para sa kabataan, one LEAP at a time. Thank you so much po. Wow! Ayan, God bless you. Maraming salamat, Rick Mel Amias. Ayan, oras natin mga kaibigan, alas 8:18 ng umaga. Nako, sana yung mga young people natin, ganito ang maging field ninyo. Ba yung mga young people natin, di ba? Ito yung maging ang buhay ninyo, ang tumulong kahit nag-aaral pa lang ay tumutulong na sa inyong senior, di ba? Ang gandang tingnan. So, sa mga kabataan natin, china-challenge ko kayo, instead na mag-cellphone lang kayo, mag-ML lang kayo, bakit hindi kayo maghanap ng isang paraan paano pwedeng tumulong sa inyong community. 'Di ba ang gandang tingnan kung lahat ng mga young people natin busy tumulong sa ating community, ha? Maraming pwedeng itap pa naman na pwedeng mag-support. At doon po sa mga gustong sumuporta sa ating mga kabataan na gumagawa ng mga ganitong gawain, tumutulong paano magkaroon ng magandang trabaho ang mga kapwa nila young people, no? Sana po mabigyan natin ng tulong, no? Kahit malaman mo lang na may activity sila, pwede kang mag-sponsor ng merienda for 30 to 40 students. Malaking bagay na po talaga yan. Magtulungan tayo, ha? Kasi minsan ano yung dahilan bakit hindi nagiging maganda ang buhay? Kulang minsan ng support. Hindi naman kailangan talaga sabihin natin laging may support, pero iba po talaga nagagawa ng support. So, sige po. Ayan na, yan po ang ating naging topic ngayong umaga at manalangin po tayo. Aming Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa patuloy ninyong paggabay at pag-iingat po sa amin sa bawat araw. Maraming salamat po sa pagkakataong malaman na may mga young people po kami, may mga youth po kami na sa murang edad nila ay nakakatulong po sa ibang mga
kabataan para po maabot ang kanilang pangarap. Panginoon, bumababa po ang mga employment o ang employment rate namin. Ito po ay ayon sa record ng Department of Labor and Employment. At ngayon, pwede pang madagdagan dahil maraming mga estudyante from college po ang graduate. Pero Panginoon, wala pong imposible sa inyo. Kung gaano nyo po sila sinurvive, tinulungan during their school days, alam ko po matutulungan nyo rin po sila ngayon na makapaghanap ng trabaho. At maraming salamat sa mga organization na patuloy pong tumutulong sa mga graduate students paano po magkaroon ng skills para po sa employment opportunities. We pray, Lord, na lahat ng kanilang mga natutunan, magamit nila para makapasok sila sa trabaho na gusto nila. Huwag niyo pong hayaan, Panginoon, na ang natutunan nila sa school for 4 years, sa 5 years, hindi po nila magamit. At sana maging paraan po ito para maging mas maganda ang kanilang buhay. Lord, may continue to support, protect, at bigyan ng marami pang mga partners, Lord, ang mga organization na tumutulong sa mga kabataan. Katulad na lang po nitong Student Technology Enthusiast Organization. I-bless nyo po ang kanilang organization, ang mga members nito, ang kanilang mga plano, at pangunahan nyo po ang ALTEC kung ano pa ang pwede nilang gawin. Maraming salamat po dahil nandyan din po ang ALTEC para tulungan sila mag-top ng mga estudyante. Drop out man yan, anong college man yan, anong tribe ba yan, tumutulong sila. So Lord, sana i-provide nyo po lahat ng kanilang mga kailangan. At huwag nyo pong tanggalin sa puso nila yung fire para tumulong sa mga young people. Ang gandang tingnan, Panginoon, kung lahat po ng mga kabataan may magandang trabaho, hindi naghihirap. Hindi kailangan umasa sa gobyerno para may makain lang. Lord, sana yung mga estudyante din ngayon mag-aral ng mabuti. Opening class na po nila next week. Sana po ma-value nila ang education dahil hindi lahat nakakapag-aral. Tulungan niyo po silang mag-excel, magkaroon ng healthy competition sa paaralan at the same time may matutunan sila, Panginoon, good behavior sa school. At lalong maging mas malapit sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po sa lahat. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Oras natin mga kaibigan, 8:23 ng umaga. Maraming salamat sa lahat ng mga nakinig sa atin dito sa DXAS. Sumama sa ating programa. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta. At syempre, may mga actually nag-comment pa dito. Hindi ko lang mabasa, siguro internet problem. Pero maraming salamat po. Diyan ba kuya? Pat-check nga kung nababasa ba. Minsan talaga yung internet ko sa laptop mahina. Oo, basahin natin. Baka may mga nag-comment pa na hindi ko lang nabasa. Ayan. Sige, pindutin mo kuya yung ano. Medyo may challenge po ang aming internet dito. Pero maraming salamat po sa lahat ng mga nag-comment, tumutok sa ating Facebook. Maraming salamat kay Sir Brixon, kay Sir Rogin. God bless you po sa ating technician din, Kuya Rolando Alfonso. Maraming salamat. At syempre, susunod na po ang programang Serbisyong OFW Family Matters at Radyo Singkauman. Ayan, eto na. Sige, basahin natin. Ayan, from Ma'am Patrimonio, sobrang galing. Ayan, tinitingala ko tong taong ito. Ayan, sabi din ni Felix Sankan, go Kambal. Ayan talaga yung expression nyo, ha? Oo, grabe ang speech, nakaka-learn. Ayan, sabi ni Patrimonio, MC Clyde. Ayan, meron pa ba? Okay, sige, baba mo pa kuya.
More power, puhon everyone. Ayan, si Rick Mel din ang nag-comment. Ayan po. Sige po, susunod na po ang programang Serbisyong OFW Family Matters at Radyo Sinkauman. Magkarinigan po tayo muli dito bukas, alas 7 ng umaga, Monday to Friday. Ako po si Sara Mitulabing, nagpapaalalang posible ang pagbangon at pagbabago. Tayo ay maging bahagi ng solusyon ngayon. Sama-sama tayong umaksyon dahil oras na Zambasuta. Inyong napakinggan ang programang Oras na Zambasulta. Para sa mga komento, mensahe o suhestyon, tumawag o mag-text sa 0916-296-6625 o sa 0998-844-1410. This is your community radio, 1116 DXAS, communicating Christ in our world.